kumusta mga dear friends? Maayong buntag, udto o gabi kung asa ka man gani nahimutang karon sa tibuok kalibutan. Nakahibaw ko nga bisag dili pa tadaghan dinhi sa to ang channel, dili pa kay tadaghan og subscribers, pero I know nga nagikan mo sa mga nagkalain-lain nga nasod ug sa mga naa diri sa Pilipinas. Hello. Karong adlaw, lain na pud istorya ang atong paminawon ug hinaot pa nga mag-enjoy mo ug makuhaan ninyo ug daghan nga mga pagtulunan ang nagkalain-lain nga mga istorya sa kinabuhi, gugma ug paglaom dinhi lang sa ato ang channel Katabi with Ate Gems. Ug ayaw kalimot pag-subscribe sa channel Dear Papa Joe Stories. Thank you so much. Dear Papa Joe, Sabado kadto sa gabi samtang nagsakay ko og jeep padung na ko muuli sa amoa gikan trabahoan. Kaapoy na kayo ang akong lawas o gutom pagyud kaayo. Wa ko ilaing gustong may tabo niya itong mga higayuna gawas nga makaabot na sa mua para makakaon ug makapahuway na. Pero imposibleng mahitabo tungod sa kataas sa traffic. Actually, dili ra ko ang gisapot niya to. Ang akong mga kasakay nagyaw-yaw na sad. Hangtod pa gani ang driver sa jeep. Halos wala mo irog ang jeep nga mong gisakyan. Mga 30 minutos na kini na stock up sa lugar nga medyo hagipot og daghang mga gagmay nga mga tindahan sa kilid. Kalit ko nga nabuhian og dugo diyang doon ako'y nadungog nga tukar sa dili layo na mo nga nihimutangan. Nong, diri lang ko, plitin ako oh. Matod ko pa dungan sa pagtunol sa kwarta ngadto sa akong katupad unya ninaog dayon ko sa jeep. Gisubay nako ang gikanan sa kusko sa gitara o nakasiguro ko gikan kini sa usa ka bar tapad sa tindahan. Wa ko nasayop. Usa ka open nga bar sa kilid sa kalsada ang ako nakita og tungod kay abli ang pultahan. Nakita nako ang usa ka lalaki nga taason, dakuon og lawas, taas og buhok, nga lapas sa abaga og medyo mistisoon ang naong. Akong nakita nga nagkuskus sa iyahang gitara. Kung unsa ka masulubon sa iyahang gitukar nga acoustic o instrumental sa kantang Perhaps Love, mausab ang kaguol nga akong makita sa iyahang mga mata. Tawagan lang ko og Emily ug mao kini ang istorya sa akong kinabuhi, gugma ug paglaom. Sukan niya itong pagkakita nako sa gwapo pero problematic ang naong nga lalaki, wa na siya mawa sa akong unahuna. Usa kasi man ako nga nasigig nilabay dito, gusto kayo nako nga balik-balikan siya sa bar kung diin dito nako siya makita. Ambot nga affected man kaayo ko sa iyang itsura. Sure you ko nga doon na siya pinagdaanan nga dakong problema. Ming, kuyugin ako sa bar ba? Kay lain sad kay akurasad ang mo ato dito sa bar oy. Matod ko pa sa akong ka-roommate. Kapilanan ako siya hagda nga magkuyog pero sigig balibad si Meng. Kay busy siya og white time. So may na itong lakiha ba oy nga giyon sa masad nimo pagsiguro nga tagdon ka to niya aber. Tubag pa ni Meng diri na ako Papa Joe. Moatur ako sa bar para tanawon siya og di ko moduol niya. Promise matod ko pa. Nangupaw si Ming, unya nitubag din ako nga, sige para mahilom ka, kuyugan ti ka, pero karon lang ni ha. Sunod, di na ko mukuyog ni mo. Napalukso ko sa kalipay Papa Joe, adlaw ka nga Birnis o gikan sa opisina ni diretso namin ni Ming sa bar. Alas 6 pa lang niya to sa gabi, o bago pag yun ni abli ang bar, o doon ako'y nakita ang mga waiter o waitress ang ako nakita dito pero wa pa'y nagtukar sa stage. Napugos kong order o pagkaon dito kay lain man sa kayo maglingkod-lingkod lang mi dito sa ilang lamesa nga dili mi mo order. Taod-taod, doon ay mga grupo sa banda nga nangabot pero wa ko makita
ang lalaki nga mo'y akong tuyo didto. Alas 10 na sa gabi ug nagsige akong bagutbot o nagbagutbot na sad si Meng kay gusto na nga muli. Asa naman ni Emily, uy, giduka na kay ko. Matud pa ni Meng diri nako. Wa na ko makagwanta og nibarug ko og napugos ko pangutana sa waitress. Miss, napabay lang grupo nga mo to karon? Pangutana ko pa. Doon na pa ma'am. Last set before mag-close ang bar. Tubag pa sa waitress. Okay, salamat. Pero doon na to kayo pangutanan ni mo ba? Nakabantay kag lalaki nga magtukaran diri ka to bang mistisuhon gani? Taas og buhok nga lapas a baga o niya taason og height niya. Matsuhon og lawas. Mo to siya karon. Nakapahiyom og lawom ang waitress og dayon tubag nga si Tony imong gipasabot. Wa ra ba siya diri ma'am basta Friday? Kada Sabado ra na siya diri. Tubag pa sa waitress diri nako. Hoy ang akong abaga nga nibalik sa mga lamesa ni Meng. Wala siya no. Nakadungog ko sa waitress. Tanam, nguli na tayo Emily uy. Matud pa ni Meng. Sakay naming duha ni Meng sa jeep ug dili gyud malimod sa akong naong anda kong kadismaya nga wa na ko makita si Tony. Sa pangan palang daan sa mga lalaki, hank na kaayo ug misteryoso sab kaayo Papa Joe. Ayan ako kaguol di Emily, kuyugan lang gyapon ti ka ugma. Matud pa ni Meng. Nakasmile na lang ko sa gingon nako ug nagpasalamat ko nga dili di ay ko mag-inusara inigbalik nako sa bar. Sa pila ka tuig na nato nga housemate no, karon pa ko kita nimo nga murag nabuang og lalaki. So may naatong lakiha ba? Don't tell me nga karon lang kakita og gwapong lalaki. Sa atong office dunay daghang kapilian dito oy. Matud pa ni Emily Papa Joe. Sakto si Meng. Nga naman kaha. Unsay naa sa maong lalaki. Mismo ako wa masayod Papa Joe sa tubag. Pagkaugma sa hapon, alas 5 pa lang off sa among office, luya og naong si Meng nga niduol nako. Emily, kailan tanon man ko eh? Hikapagod akong agtang init kaayo. Matud pa ni Meng. Nagul ko kay tungod but ipasabot ato nga mudritso nag-uli si Meng sa among apartment ug manginusara ko nga moadto sa bar. Di po pwede nga di ko modayon kay mao nagkato nga akong gipangandoy nga makita pagbalik ang lalaki nga gihinganlan og Tony. Sayo kayo ko sa bar ug gipili nako ang pinakatubangan nga lamesa nga nagatubang sa gamay nga stage para klaro kay nako nga makita si Tony. Mga 2 ka oras sab ko ginuwat niya ug usa ka lalaki ang niabot nga nagsambilay sa iyang gitara. Nakigistorya siya kadyot sa mga staff sa bar unya ni diretso na sa stage ug gituno ang iyang gitara. Soloist di ay si Tony. Wa siya kauban og kasagaran sa iyahang mga kanta mga love songs. Sukad sa iyahang unang kanta nga The Past by Ray Parker ug sa iyahang last song nga One Last Cry by Brian McKnight. Wa gyud ko makakita og kausangan ni Smile si Tony. Sa tibok niyang set, di ako siyang atubangan ug halos way pamilok nga nagtan-aw niya pero wa gani ko makabantay nga niyanghag si Tony. Kundili siyang mga gitara nakapunting ang iyang mga mata. Tuasab sa layo og lapos pa sa bungbong ang iyahang pananaw. Nindot kaayo ang iyang tingog pero sama sa iyahang kanta nga kasagaran mga sad songs. Mausab ka masulubon ang iyahang mga mata Papa Joe. Nakauli na ko sa mua, naghigda ko sa katre og wa batia og duka. Ang akong unahuna naalang kang Tony. Ngano kang masulubon man siya? Dili kay ako ra nakabantay. Ang ubang mga customer sa bar, ako sab nadunggan nga nakapangutana nga nganong masulubon kaayo si Tony. Kanabang murag sa iyang gibating kasubo sa iyahang kanta, maapil ka og hilak Papa Joe. Hapit na mo silang ang adlaw pero wag yapon ko makatug. Sa akong nakita sa personalidad ni Tony, doon ako'y nahinumduman nga usa ka tawo nga duol kaayo sa akong kasing-kasing. Si John. Nitindog ko gikuha ang gamay nga kahon na sa akong drawer ug naa dito ang akong karaan nga notebook. Gipakli nako ang notebook ug didto nakalupit ang litrato ni John. Nanumbalik na sad ang pait nga nitabo sa kinabuhi 6 years ago Papa Joe.
best friend ako si John. Sukad pa niya tong first year high school pa mi. Hangtod nga nag-college na mi Papa Joe. Tungod sa among kasuod, hangtod ang among mga parents nagkasuod sab. Sud gawas ko sa ilang panimalay ug siya sad sa amo ang balay. Ug diha nag-college mi, dili sab layo ang among boarding house ug doon na siya yawi sa akong kwarto ug ako sab doon na yawi siyang kwarto nga giabangan. Nakaila na kay ko niya, malipayon pirmi, smiling ug murag wag ug kay makita nga problema siyang naong. Very neat and clean pod si John. Wag kay makita nga kalat siyang room. Very organized. Tanan og maayong pagka-arrange ang tanang gamit. Ultimo gani iyang bedsheet. Dili kini musugot nga mukumot kung udto o moadto ko siyang room ug maghigda-higda siyang kama magsige nig tarong sa iyang bedsheet. Kung mahiwi tungod sa akong kalihok. Ingon niya na ka perfectionist si John. Walay adlaw nga di siya mag-text nako. Usahay gani inigsud nako sa akong kwarto na si John nang limpyo sa ko ang mga kalat. Naibong na lang ko diyang duha ka adlaw na nilabay, wala nagyukoy na dawat nga text or call gikan ni John. Wapod siya, nagpakita nako sa ko ang boarding house. Actually, mga 2 months na nga doon ako nabantayan nga lahi niya. Makita nako si John nga kalit lang nga matulala. Layo ang pananaw og masulubon kaayo og naong. Wa ko maglangay, nakahukom ko nga tuon si John siyang gipuy-an ug pag-abli nako sa pultahan, mao ni sugat sa kong pananaw ang daghan kaayong kalat sa sawg sa iyahang katre. Nakulbaan dayon ko, kay nakaibaw ko nga di hugawan si John. John? John? Asa man ka naka sa CR? Tawag pa nako niya. Og tungod kay wa may nitubag, yablihan ako ang CR, suda po siyang kwarto ug mao kadto Papa Joe. Halos makuyapan ko sa akong nakita. Nagbitay si John gamit ang PC nga nakahigot sa iyahang liog. Nakasyagit ko sa kahadlok ug nanawag og tabang ug dali ra sad kaayo nakaabot ang iyang landlord ug uban pa nga mga boarders dito ug sila na ang niputol sa PC nga gibitayan ni John. Pero wala na. Pila na ka oras nga patay si John Papa Joe. Doon na kami nakitang gamay nga papel. Ako ang nagpamatuod nga penmanship to. Ni John ang maong naa sa suwat. Kung kinsa may unang makakita nako, pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako pero di na nako kaya nga magpakabuhi. Musunod nako kang Ella. Pasaylo ako ninyo. Maura kiniya nakasuwat sa suicide note ni John. Si Ella. Si Ella di ay ang hinungdan. Matud ko pa sa kong kaugalingon samtang naghilak na nagbasa sa iyahang note. Wagi ko mag-expect nga hangtod niya itong mga higayuna apektado pa di ay siya sa pagkamatay sa iyang uyab nga si Ella. Sobrang natuig, sukad namatay ang iyang uyab ug abi na kog okay na siya. Nagikog si John tungod sa sobrang depresyon, Papa Joe. Ug tungod niya to, nakonsensya ko. Ako ang iyang best friend, ako ang pirming naa siyang duol. Pero wa ko'y kalibutan nga depressed na di ay siya. Namatay siya nga wa ko'y natabang Papa Joe. Ingon magod siya nako nga okay ra siya. Kaya ra niya og nakamove on na siya pero wa di ay. Dituupog ko niya. Bisan sa kung nakita sa iyahang panagway nga lahi gyud kaayo. Gibasol nako ang kaugalingon sa pagkamatay ni John. Kung unta I was sensitive enough sa iyang gipakitang aksyon, siguro nakapangita ko ga professional help ug unta buhi pa karon ang akong best friend Papa Joe. Sunod sa badon, nibalik na siya ko sa bar ug wa na lang nako disturbuha si Meng nga magpakuyog ng jud ko niya. Naginusara ko nga naglingkod at tubangan sa stage ug netong higayuna, gipromise nako sa akong kagalingon nga mangita kog paagi nga may istorya si Tony. Pila ka minutos ang nilabay, nakita na ko si Tony nga nisud sa bar. Nilingkod kini sa daplin samtang nagpaabot siyang set. Wa siya makikstorya bisaga sa mga staff sa bar. Ang mata nagsigig tanaw sa entrance sa bar nga murag dunay gipaabot. Siyang itsura way kalainan niya tong una na ko siyang nakita. Puno sa kaguol ang iyang mga mata. Kung doon naman gani nalahi sa kong pananaw kang Tony, siguro ni samot siya kagwapo. Labi na siyang gisuot nga black nga t-shirt nga medyo fit sa iyahang lawas o giparisan og blue ripped jeans.
Diyan ni duol sa akong table ang waitress, wala ako pa makapagpugong pa. Ako siyang gipangutana. Miss, kanong pirmi man na siya nga masulubon? Nitanaw ang waitress sa gilingkuran ni Tony ug nitubag nga dunay gyud mga tao nga lisod makalimot, miss. Bisan na kinsa siguro nga maka-experience yung nagiyan mag-uol gyud taman. Makahuluganon pang tubag sa waitress ug nilakaw na para timanon ang lain pang customers. Unang gikanta ni Tony ang One Sweet Day, nga gikanta sa Boyz II Men ug ni Mariah Carey. Halos na ng pisa ni Tony, dut sa bukog ang lyrics nga murabag mo'y iyang gibati kadalitok niya sa mga lyrics sa kanta. Human siyang set, paspas kini nga ninaog sa stage ug nakahibaw ko nga mugawas na kini sa bar. Dali-dali ko nga nidagan ug niapas niya. Hi Tony, wait sa! Syagit ko pa niya. Nadungog ko niya og nilingi siya sa kong likod unya iya kong nakita. Tony, ako di si Emily. Pirmi ko diri sa bar para mo tanaw nimo nga mag-perform. Ganahan mo ko sa imong mga kanta. Matod ko pa niya. Wa ko'y kausaban nga nakita sa naong ni Tony. Humanyag tanaw nako mitalikod ug gibiyaan ko nga nakatunga nga Papa Joe. Namuwa nga kong naong sa kauwaw kay pila ka customer ang ug mga staff ang nitanaw nako. Bastos siya. Nakaistorya og tarong niya pero wa man ang gani mo tubag bisan og ek man lang. Pues di ko musugot nga naon lang ko didto. Nakita ko si Tony nga naglakaw sa kalsada og nagatang og taxi para masakyan. Dunay bakanting taxi nga nagpadung og gipara dayon ni Tony. Dili na ko musugot nga mas nab na sa kunya si kaduhang higayon. Nidagan ko sa gibarugan ug ako siyang gisagitan. Kabaga ko ni Mugnaong, abi kay mabdos naman ko, naglikay-likay na kanako. Matod ko pa niya. Nakita na kong nisiga ang mga mata ni Tony. Nakuratan og nauwaw sab ang mga tao o nauwaw siya sa mga tao nga nitanaw namo. Dunay mga tao nga nanghunghung og nananaw namo. Mao nga giayo pigud nako nga akong acting. Bahala nag-iya kong isumpa. Human niya to, gusto lang yun nako siya nga maistorya niya itong gabi una, Papa Joe. Uy, unsay gibuhat nimo, nabuang ka? Isog pero pinugnan nga tingog ni Tony para di makahimo pa og laing eksena. Doon ako'y nakitang bakanting taxi, ako din gipara. Sakay na sa taxi Tony kung di ka gusto nga mauwawan pa og daghang kay mananaw na to diri, matod ko pa niya. Wa na kini nahimo ni sakay sa taxi ug samtang nagtapad mi sa likod nga bayan sa taxi, isog kay siya ng tan-aw nako. Manong hunong lang gud sa sunod iskina kanang may coffee house diya. Matod ko pa sa driver. Ni hunong ang taxi sa coffee house ug abi gani nako mulakaw diretso si Tony ug giya kong biyaan. Pero himala nga nisunod siya nako diyang nilingkod ko sa usa ka coffee table. Pero abot ba nga kung diin naa siya sa kong atubangan, mura na kong naamang og wa na ko makatingog. Siguro sa kauwaw. Si Tony sab, wa say tingog-tingog. Nagsige na kinigtutok sa iyahang kape. Unya usahay mo, pasiklap diri ka nako. Pagkaurot sa mong kape, nitindog na kini og nangutanan nako og asa ko mo pauli. Di para siya og taxi og nanakay mindihuan ni Tony. Og taod-taod ni tingog na sab siya. Sunod ha. Ayaw ito buhata ha, o gusab, nga magskandalo ha. Matod pa niya nako. Yes, di na ito mausab. Saon man nga, nag-ekstorya ko ni mong tarong, di man ka mo response. Gusto lang ko mag-ekstorya ni mo, kaya nakita na ko nga, na is something wrong ni mo. Nakaibaw ko nga doon na kay problema. Tubag ko pa niya Papa Joe. Wala ni tubag si Tony, og igo lang kini nga nang hupaw, og laong kayo, o niya gipakanaog na ko niya sa diyang nabot na ko sa amo. Pagkaabot ako sa among kwarto, gikuha na ko ang akong cellphone o gitextan si Tony. Si Emily ni, salamat sa paghatod ni mo ha, amping di sa mong pag-uli ha. O niya, doon na pa smiley sa tumoy sa akong text. Nakapahiyom ko, Papa Joe. May na lang kay, napugos na ko pangayo sa waitress sa bar ang number ni Tony. Sa wapa ko natug niya ng gabi na, giampo na ko unta nga masundan pa ang among panagkita ni Tony. Pagkaugmaan na, nag-text na sab ko ni Tony pero walang gyapon siya mo reply. Gipaloadan pa ganit na ako ang iyang number para masigurado nga naagyon siya i-load pang reply pero bisag unsa na lang ako i-text niya wag yung i-bounce dili nako. Gitawagan sad nako siya sa iyang cellphone pero magsige na lang og ring.
Mura og buang Papa Joe nga nagsig-send og text messages niya bisag way reply. Pantay lang kanako karong Sabado. Matud ko pa sa akong kalingon. Pagka Sabado sayo ko nga niadto sa bar og pagsud ni Tony sa bar nagsugat ang among pananaw pero nilingiw siya nga murag way nahitabo. Hilom nga naglingkod sa daplin samtang nagpaabot sa iyang set. Gitawagan nako ang iyang cellphone, nakadungog ko nga ni-ring ang iyang cellphone nga naa sa iyahang bulsa. So meaning sakto ang number nga gihatag sa waitress. Pero wag yun siya mo reply nako. Di siya mo tubag tawagan. Human nag-perform si Tony, ninaog na siya sa stage ug ako nang giandam na ang akong kaugalingon nga alihan siya sa gawas sa pultahan sa bar. Nganong di man ka mo tubag tawagan? Bisan text di ka mo reply. Don't tell me wa kay load nga gipaludan man ti ka. Matod ko pa niya pero sama sa gihapon. Dead gihapon ang drama ni Tony. Murag walay na dungog. Dunay nakakita namo sa mong duol nga mga batanon og ni Kansyaw nako. Miss, kundi siya nimo, ayaw lang pamugos oy. Ari na lang ka nako, panggaon pati ka. Kansyaw paso sa kabatanong lalaki. Tanaw nako mga hubog og sabog pagani ang ubang mga lalaki, Papa Joe. Nahadlok na hinoon ko nitong tungura. Nakuratan pa kaniko diyang kalit nga niagbay sa mga baga si Tony ug buutan kay nga niingon nga sa mga hubog nga, pre, respeto lang ha, nako ha, og sa akong girlfriend ha, okay rami. Doon na rin kami problema, pero mahusay rami ha, respeto hay ta ha. Pero dunay authority ang tingog ni Tony, Papa Joe. Nakita siguro sa mga hubog nga layo ra kayo sila lawas kang Tony, nga 5'9" ang height ug macho pa kay lawas, nag-iyahay o panlakaw palayo ang mga lalaki. Diyang wala na ang mga lalaki, gikuha ni Tony ang iyang kamot nga nakaagbay sa kabaga. Tinuod nga dali ra kayo ang pag-agbay niya nako pero wa na ko makasabot sa ako ang gibati, Papa Joe. Murubag nangurog ang akong kaunuran. Ni para og taxi si Tony og sama sa gihapon, ni sakay ming duha og iya kong gidrop sa mong bahay. Pero pareho ra gihapon, hilumon kaayo siya, way tingog-tingog, bisan nung nagtapad mi sa likod sa taxi. Paghigda nako sa akong katri, gibati nako ang talagsaon nga kalipay. Bisan pa og way mayon tinagdan si Tony diri nako pero at least concerned siya nako nga murag nitubo ang akong atay. Ako ding ikuha ang akong cellphone ug giteksan si Tony. Nakauli na ka? Salamat ha, amping permi. Matod ko pa sa text ug as usual dunay smiley sa tumoy sa akong text. Ay nakapait lang, wag yung reply. Gitupad na ako sa pagtugog akong cellphone o kada vibrate sa akong cellphone. Ako din i-check, hoping nga si Tony. Pero walang gyapon. Wa siya baos-baos sa tanan akong mensahe niya. Pagmata na ako pagkabuntag, una na akong gibuhat ang pag-check sa akong cellphone kung doon na may baos gikan kang Tony. Nakasyagit ko diyang sa unang higayon, ni-reply si Tony nako. Welcome. Mahurag yun to ang iyang reply. Pero may na lang kaysa why reply, di ba, Papa Joe? Dali ko nga ni baos niya og taas kaya kung text messages niya, Papa Joe. Grabihan mo makadaog type sa text, uy, mura magsuwat og nobela. Reply pa ni Tony nako. Nakasyagit na sa kutungod kay for the second time around. Ni-reply na gyud si Tony sa akong mga text niya. Murag usa ka gatus na kabuok text nako akong na-send niya, Papa Joe. Kada send nako sa akong text niya, mo reply na gyud siya. Di ko makatuo nga murag naglutaw-lutaw nako sa Cloud9 kada basa nako sa iyahang messages. Sukad niya to, very inspired na kayo ko nga mutubay na og reply si Tony nako sa akong mga text messages. Unya kada Sabado wako'y absent sa bar, ako ang iyang #1 fan. The same ang akong routine tungod kay human siyang set, magkuyog mi gawa sa bar, magpara og taxi si Tony, unya i-drop ko niya sa mua. Usa ka Sabado niya tusod sa taxi, doon na siya gisulti nako. Birthday ni Mama sa sunod Sabado, makaten ka? Pangutana pa niya. Sa akong kasing-kasing gusto ko nga musyagit og kusog sa kalipay ug tubagon siya nga kapital, yes! Pero wala lang kaayo ko magpasabot sa akong ka-excited. Okay, sige, what time? Tubag ko pa. After sa akong pagkanta sa bar, diretso na ta sa amo. Matod pa ni Tony nako. Tibok si Mana, halos di ko makatug sa sobrang excited ug nahabwa ta na tinaguan akong sinina sa pagpili og sakto nga attire nga suoton. Ug tuod man pagka Sabado,
Human nag-perform si Tony, ako din siyang gisugat o gihatag ang dakong Tupperware nga dunay sud nga sudan Papa Joe. Para sa imong mama, matod ko pa niya. Gisimot ni Tony ang sudan o kita gyud nako nga sa amoy pa lang gilamian na gyud siya Papa Joe. Ako'y nagluto ana. Special gyud na para sa imong mama. Matod ko pa. Namutbot na lang yung ko Papa Joe. Actually, di ko maumuluto Papa Joe. Ang akong roommate nga si Ming mo'y nagluto sa sudan pero syempre, kinahanglan ako nga magpakitang gilas. Labi na kay mamit na nako ang iyang pamilya ni Tony. Pag-abot na ako sa ilaha, gisugat mi sa mama ni Tony nga bisag tiguang na gwapa gyapon kaayo ug maayo mangarte. Buutan pa gyud kaayo. Ikaw ba si Emily? Kagwapa man day nimo. Mao di ay nga nimo ra gyud managad ni nga akong anak ha. So bang babae di gyud. Matud pa sa iyang mama dayon tan-aw kang Tony. Sila ran tulo ni Tony ug iyang parents ang nagpuyo sa ila plus ako. Upat rami ka buok nga nag-celebrate sa birthday sa iyang mama. Simple pero meaningful ang birthday dinner sa iyang mama ni Tony. Ang iyang mama ug papa lakip na si Tony dili kayo tabian ug murabag do na sila gilikayan nga topic. Pero bisan pa og hilumon kayo akong kauban sa lamesa nakita na ko si Tony nga medyo hayag nagnaong. Musmile na siya nako dayon balik og tan-aw sa iyang pagkaon. Lawom ng gabi niya to tungod kay gikan pa man og kanta si Tony sa bar, gipaabot gyud nila si Tony para magdungan og panihapon. Gibati nagkatulgo ng iyang mama ug nananghid nga muuna na sa kwarto. Ako sab nga pabilib kayo ni offer ko nga ihatod ang mama ni Tony siyang kwarto. Samtang naglakaw ming duha, ako siyang giagak, nagian na mo ang usa ka hallway ug dito nahunong kong kalit sa akong nakita nga usa ka dakong portrait nga nakasabit sa bongbong. Portrait sa duha ka tawo nga gikasal. Si Tony ang lalaki ug wa ko makailas sa babae nga nasa picture. Mao na ang asawa ni Tony nga nitaliwan na. Matud pa sa iyang mama diyang nakabantay na ako nga natulala nga nagtan-aw sa portrait sa kasal ni Tony. Kasal na day siya. Tubag ko pa. Wala siya musulti si Tony nimo. Hahay, unsaon nga. Sukad pagkawala siyang asawa ug anak. Dako na kay kausaban si Tony oy. Pagsulod na mo sa kwarto siyang mama, wa na dayon ko ni gawas pa ug wa pa ko niya pagawsasad. Iya sa kong gisultian sa masakit nga kaagi ni Tony. High school sweetheart ni Tony ang iyahang asawa ug wa pa gani sila makagraduate og college diyang nagpakasal ang duha tungod kay nabuntis ang iyahang asawa. Gibuhat ni Tony ang tanan para di siya mapapabigat sa iyahang parents tungod kay wa pa man siya makagraduate og college. Nag-sideline siya og kanta-kanta sa mga bar para maka-income. Pero pag abot og 5 ka buwan sa tiyan siyang asawa, kalit kini nga gisakitan og tiyan unya nag-bleeding dayon nakuhaan. Pareho silang nabangutan sa pagkawala silang anak pero bisan pa sa kaguol, gipadayon lang gihapon nila ang ilahang pag-eskwela o college hangtod nga pareho na silang nakagraduate. Malipayon ang mag-asawa diyang pareho silang nakadawat og trabaho sa gobyerno labi na gyud diyang namabdos pag-usab ang iyang asawa. Gibuhat nila ang tanan nga pag-amping sa iyang gisabak pero wa nila damha nga masubli na sab ang nahitabo. Sa tunga-tunga sa pagbuntis sa iyang asawa, gisakitan na sab kinigtiyan og nag-bleeding og nakuha na sab ang bata. Laing pagpangutam na sab ang nahitabo nila ni Tony sa pagawala silang ikaduhang anak. Nilabay ang usa ka tuig nagsabak na sab og laay ng iyang asawa, sobra pa sa pag-amping ang ilang gibuhat og ni-resign na kini siyang trabaho og nituman sa tambag sa iyang obigaini nga mag-bed rest lang. Muinom lang og vitamins ug mukaon og healthy food. Tuod man wa may tabo ang nagkadlukan ug nga makuhaan, mag-aalanak na ang asawa diyang nibaw-an nila nga high blood kini og kinahanglan nga isisaryan. Tuod man gipanganak sa iyang asawa ang usa ka batang lalaki pero wa kini abti usa ka adlaw namatay ang ilahang anak Papa Joe. Wa dayon makagawa sa ospital ang iyang asawa tungod sa kataas sa blood pressure niini. Gipasamutan sa stress ug kaguol nga namatay ang ilang anak ni Tony. Usa ka semana nga nilabay diyang gitugutan sa doktor nga makauli ang iyang asawa sa balay pero after 2 days giatake ang iyang asawa ug namatay.
Samtang nagistorya ang mama ni Tony, wa nang ni makabantay nga naa na di ay sa among pultahan si Tony guway tingog-tingog pero nagtuo ang luha sa iya mga mata. Dali ko nga niduol kang Tony o giyapuhap na ko ang iyang likod. Mas nikusog ang hilak ni Tony nga wa tuyuan nga nakagako siya nako, Papa Joe. Gusto nako siyang ingnon nga sakto na. Dapat nga mag-move on. Pero si kinsa ba ko nga musulti niya nga wa ko'y laing mahimo gawa sa padayon sa pagakos niya samtang padayon sa paghaplo sa iyang likod. Nakita usab nako ang mama ni Tony nga naghilaksab nga nagtan-aw na mong duha ni Tony. Lapas tungang gabi na diyang gihatod ko ni Tony sa amuang bahay pero human niya to nag-text ko niya pero wa na siya mo reply. Nitawag po ko sa iyang cellphone, magsige lang og ring. Sunod sa pado ang gihato sa bar pero wa siya mo tunga sa iyang set. Nabalaka na kayo ko niya. Wa ko'y hunong sa pagsigig text o call niya. Tulo kasi mana nga way paramdam si Tony nako. Wa na sad siya mutunga sa bar. Gusto da kay nako siyang adtuon sa ilaha pero ni paibabaw nga akong kauwaw. Usa ka gabi niya na samtang nagatangko sa bar kang Tony ni duol nako ang waitress. Emily, unsa ka gatuon na lang nimo sa ilaha? Kay kami sabdiri no nabalaka biya mi kung naunsa na siya. Mao to Papa Joe nga naka-decide ko nga tuon na lang yun siya sa ilaha. Giablihan ko siyang mama nga as usual very smiling ug buutan kaayo nako. Ang gabi ma'am, niari lang jud ko tungod kay wa naman nagpakita si Tony. Wa na siya sinikanta sa bar. Bisan og text ug tawag WhatsApp, matod ko pa sa iyang inahan. Ni pahiyom lang ang iyang inahan unya gigunita ng akong kamot ug gipisil-pisil siyang mama. Walay gisulti ang iyang mama kung asa si Tony. Nilakaw na lang ko og nipauli sa mua nga wa gyud gisulti ang iyahang inahan diri kanako. Sa sunod nga mga adlaw padayon lang gyapon ko og paring sa cellphone ni Tony kada Sabado sa gabi wa ko'y absent nga moto sa bar sa pamasin nga mukalit lang siya tunga. Mao kato ang akong gibuhat. Sunod nga mga adlaw wa na ko ni give up. Wala ko ni surrender nga moabot ang adlaw nga mukalit lang tunga si Tony sa akong atubangan. Insaktong usa ka buwan diyang nibalik ko sa balay nila ni Tony. Gisugat na sa ko siyang buutang ginikanan. Og nitong higayuna, naghilak na ko. Samtang namugos nga itugan nila asa si Tony. Kalit nga ni seryoso ang naong siyang inahan ni Tony yung kitagaan ko niya sa ka-address nga adtuon ko na nako kay adto nako makitaan si Tony. Wa ko maglangan ni sakay ko og bus paingon sa probinsya kundi dunay balay sila si Tony didto. Ug matod pa siyang inahan nga si Tony mismo ang nihangyo nila nga dili ipasulti kung asa siya. Bisag kinsa, labi na ako. Pero wa na sila makaantos pa og naluoy na sila nako nga nagsigig basa sa akong mga text message kan Tony. Ultimo yang cellphone yang gibilin kay gusto niya nga muiskapo. Gusto niyang magpalayo sa katilingban. Pila ka oras po ko nga nagbiyahe hangtod nga nakaabot ko sa probinsya o gipangita din ako ang mong address sa balay ug wa man sa ko maglisod. Natultulan dayon nako ang address ug nanukto ko Papa Joe pero why ni tubag. Kusog ang akong kulba sa akong dugan ug sama sa kulba diyang akong naabtan ang akong best friend nga si John nga nagbitay sa PC diyang ako napalgan sa iyahang kwarto. Ginoo, ayaw tan itugot nga dunay daw tang may tabo kang Tony. Walay nitubag sa akong pagpangayo og sa akong katahuran mao nga nisuod na lang ko diretso sa mong balay. Kay wa man sad nakalak ang pultahan. Nakita din nako ang ilang terrace, ang usa ka tawo nga naglingkod halos di nako mailhan si Tony tungod kay napuno na sa bangas ang iyang naong. Nagduwa ko nga moduol niya kay base nung masuko siya. Mo iyang hugot nga tugon siyang ginikanan nga di ko pasultian og asa siya. Pero diyang nakita ko nga giisa ni Tony ang iyahang tuong kamot. Doon na kini gigunitan nga pistula o gipunting siyang ulo. Tony! Ayaw nagbuhata! Siyagit ko pa niya. Nilingi si Tony nako o nangunot ang agtang diyang iya ko nakita. Nagunsa man ka diri Emily. Hugot nang gibawal na ni mama o papa nga way pasultian og asa ko. Matod pa niya nako nga klaro sa nga nasuko hangtod siyang ginikanan. Well, pasalamat kasi mong ginikanan. Kaya wala pa sila musulti na ako, siguro patay na karon. Noon sa mga ha, abi na kog okay ra ka niya itong gabi nga nasayran na ako ang tanan nga nitabo sa mga asawa o anak. Abi na kog okay na ta. Ano, nikalit man ka kahanaw.
Nasuko nagyud ko niya itong igayuna, Papa Joe. Napamatud-an gyud nako ang iyang ka-stubborn. Dako naman untag edad, di lang na unta bata nga di makibaw sa saktong sayop. Dunay daghang mga tao nga mas pait pa gani gidangatan kay kaniya. Pero ni survive man gani ug wa magpakawa sa paglaom. Padayon nagpakinabuhi. Yes, Emily, mo ni gusto nako ang mamatay na. Gusto na kong mamatay. Kadaghan ako ni ate og hikog pero wag ko mamatay. Ang akong asawa hinuon ang amo ang giampingan. Lakip na among tulo ka anak nawa. Nganong mangyud? Nganong ingon ani ka unfair ang kinabuhi? Tubag pa niya nako nga isog kayo og mata. Wasa ko magpalupig niya. Pila ka buwan mo ko gukod-gukod niya naglikay-likay nako. Pila ka buwan mo kong nag-antos pangita diyang kalit lang siyang nahanaw. Doon na sa ko'y feelings nga masakitan nga makamaong mo bate o kakapoy, Papa Joe. Gitubag na ako si Tony o gitutukan sa iya mata. Tony, kumpara nimo, wa ko ibili. Kumpara nimo, wa nagyug kay nindot nga nakita ning kalibutan na. Sige, pagpakamatay. Idayon ang pagikog nimo. Matod pa niya o matod pa nako niya dayon talikod, Papa Joe. Gibiyaan ako siya, Papa Joe, paggawas na ako silang balay, nihunong kong kadiyot o gipamino kong mubuto bagyod ang pusil ba. Pero wa man ko'y nadungog. Bahala ka na, Tony. Gibuhat na nako ang tanan para masave ka. Gibuhat na ako tanan para bitaron ka pataas pero gusto nyo ka nga malugmok diya sa ubos. Pahala ka diya. Matod ko pa sa akong kagalingon o ni palayo dito. Mga kabarangay, ang unang rason nga nung nabugos gyud ko nga magpaduol kang Tony for the first time nga nakita nako siya tungod kay familiar ang iyang panagway. Sa iyang tinanawan pa lang nakita nako gatong mata sa akong best friend nga si John before kini nagpakamatay. Bisan dili na ako kaila si Tony pero murag dunay naghunghong nako nga buhaton sab nako kang Tony ang sama sa gibuhat o buhaton sa ni Tony ang sama nga gibuhat ni John. So wala pa naghikog si John, nakita nako ang iyang kausaban pero wa ko masayod nga nag-antos na diay kini sa sakit nga depresyon. Namatay si John nga wa ko'y nabuhat ug di ko gusto nga mahitabo sab kini kang Tony. Gusto na akong tabangan si Tony pero ang wa na ko dama nga mahug ang akong pagbati niya. Na fall in love ko kang Tony ug sakit lang kay wa siya feelings diri nako. Napaghihapon ng iyang asawa nga dugay ng patay. O gusto pa gani nga muapas pa siyang asawa kay gusto nga magpakamatay si Tony para mauban o makauban niya ang iyang asawa ug mga anak. Ang akong kasing-kasing nga nagsultin na ako nga balikon si Tony pero akong utok nagsugo nga dili na. Tinuod na kuyawan ko, what if gidayon ni Tony ang iyang paghikog. Pero ako sab nga nahunaunaan nga ang tao nga kundi pa yun nimo oras di gyud ka mamatay bisan pagkapila pa ka maghikog. Di pag yun nimo oras, mabuhi pa ka. Bisan pag nasakit ka, grabe kaayo. Nga, na-aksidente ka, pero ug di pag yun nimo time, di pag yun itugot. Di ba, Papa Joe? Mao na lanay, gipatuon na ako sa kong kagalingon para maka-move on ko. Humaniad to, naningkamot ko nga maka-recover. Giwala na ako sa kong nahuna si Tony. Wala na sa kong nasayod sa nitabo niya. Di na ko gusto nga masayod pa. Mas maayog, wa ko'y kasayuran niya para di ko masakitan og samot. Life must go on. Di-focus ko sa akong trabaho o sa akong pamilya. Mas nalipay na si Meng kay ang akong ka-roommate kay nibalik na kuno ko sa normal. Di pareho sa una nga magsigig ato sa bar kada Sabado para magukod-gukod sa lalaki. Doon na may bagong office mate nga lalaki ug tawag lang nako sa ngan nga Robert. Nanguyab siya nako og tungod kay nakapasar man sab siya sa qualification ni kuy-kuyo ko niya nga manuroy sa gawas. Mag-dinner pero never gyud ko nga musud og bar labi na nga dunay live bands. Kanusa man nimo sugton si Robert day Emily? Pangutana pa ni Meng drin nako. Wa ko makatubag kay di po ko sure. Si Robert na ang perfect guy para nako. Dunay stable job, buutan ug pirmi nakasmile. Pero di pareho kang Tony nga, pero may blanco ang mga mata o tagsara kay mo smile. Wait, nganong nikalit naman sa ugsod si Tony? Sobra na sa usa ka tuig ang nilabay. Ug wa na ko masayod na unsa siya. Buhi pa ba ka siya or patay na si Tony? Wa na ko'y idea, Papa Joe. Hapit na kamulapas sa kalendaryo, Emily.
Lisod na panganak og tiguang na ka. Matud pa ni Meng nako. Kasakit sa kong tuhod nga ginang og tiguang. 30 years old pa lang ko pero sa tinod lang wag yung klarong na uyab sukad-sukad Papa Joe. Di man daw ko batignaong, gwapahon man kuno ko og sakto sad sa barog pero nitong high school ko nakasuway ko nga na in love pero ang lalaki nga akong gihigugma lahi man ang iyang feelings nako. Nahigugma man tinod siya nako pero isip usa ka close friend. Yes mga kabarangay, si John ang akong best friend ang akong gipasabot. Ngano ka nga ang mga lalaki nga ako nagustuhan doon na may mga suicidal tendencies. O ngano ka nga ang ako nagustuhan dili mas sila makagusto nako. Doon naman tayo mga lalaki nga pwede pero nganong ma-attract mangyugog mga tao nga complicated. So pa ko nakatug niya itong gabiyon na nakadecide na ko nga why not? Tagan ako chance si Robert. Sa di pa ko mulapas sa kalendaryo. Sunod na mong date ni Robert, ako siyang sugton. Muna plano na ko Papa Joe. Pero niya na pagkagabi, gikan ko sa opisina pa doon ako mo abli sa pultahan sa mga apartment ni Meng. Diyang doon ako'y nadungog nga tukar sa gitara. Kikulbaan dayon ko. Tungod kay pamilyar kayo na ako. Ang tao nga magtukaran ni ini. Namatay na ba ka si Tony no? Niya gimulto ko niya. Dali ko nga nisud sa among bahay ug mao na lay akong kakurat diyang usa ka lalaki ang akong naabtan sa among sala nga nagkuskus og gitara. Kisa pa ba'y laing tao nga makapakurog sa akong kaunoran? Kisa pa ba'y laing lalaki nga makapapitik sa akong kasing-kasing? Sama niya to kapaspas. Si Tony lang mga kabarangay. Giwara-wara ni Tony ang iyampan sa akong naong. Emily, buhi pa ko uy. Di kumulto. Matud pa ni Tony diri nako. Lahi na kayo ang Tony nga naa sa akong atubangan. Mubo nagbuhok, clean cut, ug bago sang barbas ang iyang bangasong naong. Neat and clean na kayo siyang tan-awon ug labaw sa tanan, mapahiyumon. Sa tinod lang, nagpugong lang ko nga makahilak. Hilak sa kalipay kay buhi pa day si Tony. Nidagan ko niya og ningkakus ug hugot kaayo. Abi na kog wala na ka. Matod ko pa niya dungan sa paghilak ug kusog na gyud. Gipagawas na nako ang gibati niya itong higayuna. Well, gusto na gyud unta nako nga kutluon akong kinabuhi. Pero diyang kablito na unta nako ang pusil. Kalit lang nga gibati kog kahadlok nga mamatay. Nagbalik-balik sa kong nahuna ang imong tingog nga nagsinghag nako. Katubang imong giingnan ba nga gusto kong mamatay, la pagpakamatay dayon diha. Nahadlok manuong ko. Ug na-realize na ko nga gusto pa day kong mabuhi. Taas pa nga sulti ni Tony nako. Pila ka buwan siya nga nagstay sa probinsya. Nag-farm, nagbuhi og mga hayop, hangtod nga fully nga recovered na siya. Ug diya pa siya nakabaton og igong kusog, si Tony nga makikatubang pagbalik nako Papa Joe. Pila ra may istorya, nagpakasal dahil ni Tony. Ug sa pagkakaroon, 55 years old na ko ug 65 years old na si Tony. Gitugahan mi og tulo ka mga anak nga puros karon mga professional Papa Joe. Malipayon ko ug malipayon si Tony ug among tibuok pamilya. Usas mga leksyon nga gusto na kong makatunan sa ato ang mga kaigsunan nga unta, sensitive ko mo sa gibati sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Dili joke ang sakit nga depresyon tungod kay kasagaran nila dunay mga suicidal tendencies. Kung doon na kami nibawaan nga nagsuffer og depression, talk to them. Be with them before it's too late. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa sa ako ang suwat sa kaagi sa kinabuhi, gugma og paglaom. More power Papa Joe, especially sa Barangay Love Stories. Kini mo, Emily.